Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Sabi po ni Marcoleta, siya raw ay hindi pro-China. Bagamat may mga naririnig tayo dito kay Marcoleta, tulad na lang nung sinabi niya na i-give up na natin itong Kalayaan Group of Islands o Kalayaan Island Group, KIG. Diba sabi niya doon sa hearing, para walang gulo, i-give up na natin itong KIG, Kalayaan Island Group. Pagamat sinabi niya raw yon, mahal niya raw ang Pilipinas at hindi siya pro-China. Hindi nga. Hindi nga. Kasi kung mahal mo ang Pilipinas, mahal mo ang iyong bayan, hindi mo basta-basta i-give up, hindi mo basta-basta ibibigay, hindi mo basta-basta isusuko ang karapatan mo sa teritoryo na alam naman kahit sinasabi na ng iba na ito'y pag-aari ng Pilipinas. Hindi mo ibibigay yan. Kahit dumanak ang dugo, hindi mo ibibigay yan kung mahal mo ang Pilipinas. Pero kung sasabihin mo na i-give up na natin yan para walang gulo, parang questionable yung sinasabi mong mahal mo ang Pilipinas. Kasi parang lumalabas, mas mahal mo yung China. Kasi magiging favorable sa kanila yung sinasabi mo. Di ba? Tsaka ito pa mga kababayan, dito po sa post na ito, dito natin makikita na itong si Chinador Marcoleta, Chinador, hindi na po Senador, Chinador Marcoleta. Ito, basahin po ninyo, nakasulat naman po dito sa ating screen yan. Chinador Marcoleta, obvious na pro-China. Bagamat tinatanggi niya, iba naman yung sinasabi niya. Bakit daw? Paano nasabi ng post na ito na itong si Chinador Marcoleta ay pro-China? Kasi panay siya din hindi ako pro-China. Mahal ko ang Philippines. Mahal niya raw ang Pilipinas, pero i-give up niya ang Kalayaan Group of Islands. Pero yung pangalan pa lang ng Group of Islands, Kalayaan. Tapos, malaya yung mga tao ron, may mga Pilipino ron, nagtatrabaho, doon nakatira. Kasi ibibigay mo, wala namang Chinese doon. Saka parang narinig ko kay Senator Ping Lacson, parang finders keepers. Saka mas malapit ang Kalayaan Group of Islands na nasa loob ng Spratlys, mas malapit sa Pilipinas kaysa doon sa China. Ito mga kababayan, tingnan ninyo. Ang layo daw ng China sa Spratlys Island o islands ay 1,285 kilometers. 1,285 kilometro ang layo ng China sa Spratlys Islands. Habang mahigit lamang sa 100 kilometro ang layo ng Pilipinas dito po sa Spratlys Island. 100 kilometers. Mas malaki pa yung yung butal ng layo ng China sa Spratlys kaysa dun sa Pilipinas. So, malapit sa Pilipinas itong Spratlys. Ito mga kababayan, yung distance from China to Spratlys Island, ito po yung kulay red. Tingnan niyo aking mouse. Kita niyo ba yung mouse ko? Hindi. Ay, sayang hindi kita. Okay lang. Tingnan niyo na lang sa picture. 1,285 kilometers from China, itong Ayungin Shoal. Ngayon, from Palawan to Ayungin Shoal, dito po sa Kalayaan Group of Islands, dito po sa Spratlys, ay 105 kilometers. More than 100 kilometers, maigit ng konti, 5 kilometers. Kaya 105. So kanino ang Kalayaan Group of Islands? Bakit pinipilit ni Marcoleta na yun daw ay sa China? At handaan niyang ibigay yung Kalayaan Group of Islands sa China. Ikitang-kita naman. At alam ng marami. Magtanong ka sa ChatGPT. Tanong mo, sino nagmamay-ari ng Kalayaan Group of Islands? Mr. Marcoleta, tingnan mo lang. Try mo lang.
yung Chat GPT. Tingnan mo ron, sino ang nagmamay-ari ng Kalayaan Group of Islands o Kalayaan Island Group? Makikita mo doon, Pilipinas. Tapos itong Chinador na ito, gagawa daw siya ng mapa. Para daw makagawa ng mapa, kinakailangan i-give up na itong Kalayaan Group of Islands. Walang hiya. Ay, bagay na bagay kay Marcoleta yun. Chinese ata yung suot niya. Chinador na chinador talaga dating. Chinador na chinador talaga. So, ayon kay Marcoleta, ganito lumalabas. Sabi rin ng mga DDS, mas malapit pa raw yung kapitbahay sa kabila ng bundok kaysa dun sa bahay na tapat mo. So, ayan mga kababayan, kahit pa sabihin ni Marcoleta hindi siya pro-China, walang yan naman. Sino maniniwala sa'yo? Obvious naman eh. Diba? Obvious naman. Pero mag-give up mo. Sasabihin mo sa harapan ng kapwa mo, Pilipino. Grabe. Parang sabi nga ni Senator Ping Lacson, parang kung ibibigay mo, i-give up mo ang Kalayaan Group of Islands, parang give up mo na rin ang Luzon. O kahit Visayas o Mindanao. O ang bansa. O, yun yung sabi ni Lacson. Kaya itong si Chinador Marcoleta, yan, sabi. Pro-China ka. Sir, ayan, sabi dito, pro-China ka. Wag mo nang i-deny. Dahil talagang obvious yan, nakasulat, obvious na pro-China si Chinador Marcoleta. Ayan po. At ito mga kababayan, bukas po ay araw ng Lunes. Magkakaroon po ng sesyon dyan po sa Senado. At baka raw magkabutuhan doon po sa Blue Ribbon Committee Report na kung saan kasama po doon na inirekomendang kasuhan si Chis Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Ito po yung pinipigilan ng minority. Kaya nga nag-try silang agawin ang Senate Presidency kay Tito Sen dahil ito nga pinipigilan nila. Hindi naman nagtagumpay. Bukas, abangan ninyo mga kababayan. Sabi ni Jesus Palsis, ayon sa kanyang Tweety Bird, kapag nagkabutuhan ay makakuha lang ng hindi 11 votes from majority. So sa majority, hindi lang 11 votes ang papabor na i-go itong Blue Ribbon Committee Report. Kasi yung minority sigurado, haharangin yan eh. Alam nyo na, yung minority, yung mga didilis dyan, parang hindi na po naglilingkod sa bayan eh. Hindi na po, ang mandato nila, dapat para sa bayan. Pero wala eh, puro na po nangyari, puro sa sarili, puro sa kanilang partido, puro sa kanilang kaibigan, sariling interes ng kaibigan, interes ng kaalyado, interes ng partido, ayun na po nangyayari. Kaya sa susunod na eleksyon, mga kababayan, maglagay naman tayo ng mga senador o mga public officials na talagang yung unahin yung taong bayan, hindi yung puro sariling kapakanan. So, ito mga kababayan, baka lang isang minority member ang bumaliktad. Isa sa minority member ang babalikwas. Parang iikot ka na, babalikwas. At imbis na boboto kasama ng kanyang mga kasamahan sa minority, siya ay boboto katulad ng boto ng majority. So, ibig sabihin, mayroong babaliktad. Sino kaya iyon, mga kababayan? Hula nga po, hula-hula. Hula-hula po, mga kababayan. Sino sa minority ang maaaring bumaliktad bukas at boboto po dito sa Blue Ribbon Committee Report na naglalaman ng rekomendasyon na kasuhan
Si Cheese Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada. Sino? Sino kaya? Ilagay nyo po, ilapag nyo po dyan po sa comment section kung sino sa tingin ninyo yung babaliktad. Ako, meron akong hula dyan. Hula ko lang ang hula ko. Hula lang naman to. Ang hula ko, letter B. Letter B po. Ang nasa pangalan. Basta may B. Saka merong G. Ayan Yung pangalan po, merong B at merong G. Napapabor dito sa sa Senate Blue Ribbon Committee Report. Na kung saan nga, nako, ay pinakakasuhan si Cheese, Joel at Jinggoy. Kaya abang-abang tayo bukas mga kababayan. Go, go, go! Todo na to! Sabi ni Jesus Palsis. Ayan. Ito, sabi niya, imbis na kudita. Bisaya manggid. Imbis na kudeta. Against sa majority, ang mangyayari may lilipat pala from minority to majority. Kapag nangyari yun, magiging 16 members na ang majority Soto Black. So wala nang kakayanan ng minority na maagaw ang kapangyarihan, ang Senate presidency, ang liderato sa Senado kapag ganun na nangyari. Tapos isa pa. Sabi ni ewan ko kung totoo ito kasi parang iba yung ibang Facebook page yung nag-post, pero sabi ni Ombudsman Remulla, wag mag-alala si Tito Sen, si Senate President. Bakit? Kasi yung ang mga arresting officer na-aresto doon sa makakasuhan ay ready na po. Kapag nakuha yung 3, paktay kayo. Ubos ang minority. Iyak ang minority. Kaya sabi ni Ombudsman Remulla, huwag mag-alala si Tito Sen dahil ubos ang minority at naka-ready na ang arresting officer. Di umano. Mas maganda yung may di umano. Kasi po, narinig lang natin. Pero mayroon tayong mga narinig, may mga sinasabi tayo dito na totoo. Bagamat nilalagyan natin ng di umano at umano, ay nagkakatotoo. Di ba? Iba nananaginip lang. Tayo hindi. Nakikinig tayo sa chismis. Sa mga GC, sa mga group chat ng mga chismoso. Ayan mga kababayan patungo na muli sa exciting part. Nasa exciting part na tayo. Let's go na. Okay, go na ito. Meaning, si First Lady ni Tatay Karton ang lilipat, attorney. Gets ko na. Nagets nyo ba? Bahala na kayo. Nagets nyo ba ito? Nagets nyo ba? Ito sabi rito. Go na ito. Meaning, si First Lady ni Tatay Karton ang lilipat, attorney. Yan, nuggets ba? I love nuggets. Ayan. Ayan di na surprise. Bongga naman ang trivia. Hirap naman ulaan kung sino. Basta gora na kami sa paghihintay. Ayan. Wag natin ituloy kasi nakasulat yung iba. Ito ng mga to. Imbis na suspense nilalagay basta BG. BG ang may B sa G sa pangalan. Go. Todo na to. Abangan natin bukas yan mga kababayan. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.